Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, mananawagan po tayo na suportahan po natin yung Senate hearing na pinangungunahan po ni Senator Bato. Kasi po, ang dami na pong ang dami na pong gusto nang ipatigil ito pong Senate hearing, no, sa anumang paraan, no. Kaya lang hindi po nararapat na matigil 'to, no. Kung katotohanan po ang gusto natin, tuloy-tuloy po natin yung pagsuporta rito. Ipakita po natin lahat na, yung Senate hearing na 'to ay, dapat magpatuloy, no. Hindi lang po yung suporta 'to sa kay PIDEA agent o dating PIDEA agent Morales, Jonathan Morales. Kung hindi papakita rin po para maipakita naman natin kay Senator Bato. Kasi minsan alam nyo 'pag ikaw yung nakasalang dun 'no, tapos sari-sari pong pressure, nakita naman natin direkta, indirektang pressure. Lahat po ng mga congressman na nagsasalita, ayaw na po nilang matigil 'yan. Ayaw na po nila palang matuloy 'no. Kaya yung panawagan po natin para bukas, suportahan po natin, maipakita po natin na yung mamamayang Pilipino ang gustong maituloy 'no. Kasi po 'pag wala pong nakikitang suporta 'yan, alam nyo, minsan ang hirap po 'pag yung lumalaban ka tapos feeling mo mag-isa ka lang 'no. So, pakita po natin kay Senator Bato na dapat niyang ituloy 'yan dahil yung mga taong bayan ay naniniwala sa kanya, sa mga mabubulgar diyan 'no. Marami pa po tayong nabinbin, ito pa po, yun pong CCTV dapat po, mapag-usapan din 'yan Senator Bato dahil diyan niyo po 'no, kung kayo po ay hindi marami po nagsasabi na yung nilabas ni Jonathan Morales, teka muna, pindot muna tayo. Pindot na, okay. Yung mga nagsasabi po na yung sinasabi ni Jonathan Morales o maski yung CCTV footage, yun pala yung magandang termino dun. CCTV footage, hindi po CCTV video, no? Okay. Yung pong CCTV footage, nagsasabi po na, ano yung sinasabi nila? May director, merong stage, no? Ang dali lang pong patunayan yan sa isang hearing. May mga expert po. Hindi po kailan ba yun? Naalala ko nung panahon na sinalang yung kay Gloria Macapagal Arroyo na Hello Garci tape. Nag-iimbita po yung mga senador ng mga eksperto kung ito ba ay, kaya nga nagtataka ko rito sa mga to eh. Kesyo scripted, kesyo peke, kesyo, ang dami pong eksperto na pwede pong imbitahin para po patunayan. Naalala nyo nun, kung tao na kayo nung panahon na iniimbestigahan yung Hello Garci tape? Ang isa sa pinakasikat na naimbitahan doon bilang resource person o resource speaker ng Senado, si Jo Marie Gonzales, no? Yun pong tatay ni Kring Kring, Cristina Gonzales, na siya po yung nagsabi kung ito ba ay may patong o simple lang po niyan. Yung mga sinasabi nilang AI, madali na pong ano yan ng mga eksperto eh. Jose Marie Gonzales, di ba? Okay. So, hindi po pwedeng papalakasan lang ng boses yan ng mga vlogger ni BBM tsaka mga vlogger ni Duterte. Hindi po pwedeng daanin doon. Pero palakihan po ng mga rally. Laban kami dyan. Yan po, isa po yan sa pagpapakita, no? O, tutuloy nyo pa ba? Kailan ba yung Sara resign nyo pa na part 2?
Nilangaw na kayo nung first time, ah. Naku, maghihiganti ang mga yan. Tignan natin kung kung talagang mas marami sila. Kasi naniniwala sila na sila nagpatalo, eh. Okay. Eto po, nadagdag pa to sa mga nananawagan, bukod po sa mga nauna, na nananawagan na itigilan na yan, katulad po ng mga character assassination. Kasama po yung Senate President, no, sa mga walang tiwala dito. Alam niyo po, hayaan niyo lang kasi karapatan niya ng senador. Naalala ko pa noon, kauupo pa lang po ni Pangulong Duterte. No? Si Senator Laila de Lima. Kayo na rin mga senador noon, eh. Wala namang ganong nabawas at nadagdag dyan sa Senado. Sila Bato lang ang bago dyan. Pero kayo na rin po yung mga senador nung bagong upo si Duterte. Isinalang agad, no? Yung ano yan, kaya nga nakilala yung DDS, eh, Davao Death Squad, di ba? Diyan po nakilala yung DDS nung una, eh. Hindi naman Duterte diehard supporter, kundi yung Davao Death Squad. Dahil po, isinalang agad sa pangunguna ni De Lima. Siya po yung chairman. Ayaw nila kay Duterte. Gusto nilang, akala nila, si Duterte, mapi-people power nila, eh. Sinalang agad yung mga kasalanan di umano ni Pangulong Duterte nung siya ay Davao Mayor. Pinatigil po ba ni Pangulong Duterte? Wala po nagpatigil. Ang tagal po nun. Binawian lang sila. Isinalang din si Laila de Lima sa, di ba? Meron din pala siyang involvement. Yung kanyang si Dayan, yung kanyang diver. Kaya nga na dyan po natin narinig yung frailties of a woman, no? Yung inamin ni de Lima. Inamin ni de Lima na siya po ay silang dalawa ng kanyang driver ay mayroong relasyon. Oh. May nagpatigil po ba? Pinatigil po ba? O may nanawagan po bang ipatigil yung investigasyon? Maski po si Pangulong Duterte, jump ka po bibilib kay Pangulong Duterte at that time. Kahit siya po yung direktang iniimbestigahan. Yun po, direkta po. No? Panahon ni Duterte, direkta. Kung makabanat kayo ngayon kay Bato na ang iniimbestigahan lang ni Bato yung leak lang, eh, ng dokumento, eh. Pero yun po talaga, direkta. Si Pangulong Duterte po ang idinidiin ni de Lima. Gumawa po ba ng paraan si Pangulong Duterte o pinigilan niya po ba? Hindi. Di ba? Tapos, character assassination. Hindi po kinaracter assassination si de Lima. Sinampahan po ng reklamo. Hindi po ba ganun dapat? Nakulong si de Lima. Ayan si Jonathan, no? Jonathan Morales. Kung sinasabi nyo na kung ano-ano na may meke at kung ano-anong involvement sa mga kaso, bakit po laya? Si de Lima naman, nagbaliktaran lang, sa totoo lang, kaya nakalaya yan, nagbaliktaran yung mga testigo, eh. May testigo laban sa kanya, nagbaliktaran, di ba? Siyempre, hindi naman tayo judge. Kung bumaliktad na yung, kaya hindi po gawa-gawa yan. Mayroon pong tumistigo, nagbaliktaran. Ano yung binabalita ng mga na nagbaliktaran? Kaya kung sasabihin nyo po na ito po ay first time na nangyayari, hindi po. Bukas po yung hearing. Suportahan po natin, no? Okay. Ngayon, ito pa po, yung isa pa pong sikat na, ito po, magtataka kayo. Ang daming revelasyon, nakaalam po, halos lahat na ng mga Pilipino.
Tanungin niyo po yung media natin. Tinalakay ba man lang nila yung mga ayan yung problema niyo, media. Buong Pilipinas pinanood yung CCTV footage. Pinanood yung CCTV footage. Pero hindi nyo hindi nyo man lang binabanggit. Ano po ang pinagtutuunan ng ating media? Yun pong kay Banban ba? Bambam Mayor. Go. Yung pong kay Go. Na involved daw po sa involvement ng mayor. Mayor ba ng Banban? Ayun, Bamban, Mayor Go. Saan ba tong Bamban na to? Actually, gulat na gulat po ako sa media. Ito po, halos lahat po ng media po siya, laman po yung Alice Go. Hindi mo talaga, Mayor Alice Go ng Bamban. Bamban ano ba to? Tarlac. Bamban Tarlac. Okay. Sikat na sikat po si Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac. Dahil po sa involvement, di umano sa Pogo. Di okay lang dahil dapat lang talagang imbestigahan yan, di ba? Kung may involvement, tapos kung yung Pogo na yun illegal, no? Dapat lang pong imbestigahan yan. Ang problema kasi, eto kasi ang nakikita kong problema dito, no? Ngayon, tumambad sa akin dito, alam natin yan, na meron yan. Ang problema, eto po, inuugnay na naman sa mga taga Davao. Inuugnay na naman sa Duterte itong si Alice Go. Alam niyo po, hindi po namin kilala yan. Akala mo, taga Davao ko. Hindi po. Hindi ko po kilala yan personally. Wala po kami nababanggit, kaming mga Duterte supporter. Hindi po namin pinagtatanggol yan si Alice Go. Hindi po namin alam yung extent nung involvement niya sa Pogo, kung siya ba ay illegal na tao o siya ba ay illegal yung kanyang pagkakahalal bilang mayor, dahil kung siya ba ay totoong Filipino citizen o ibang citizenship. That's sabi nga ni COMELEC chairman, wala na sa amin yan dahil meron lang pong matatapos na yung term, di ba? Meron lang po yung mga COMELEC, in fairness kay COMELEC, hindi na kanila yan. Kung gusto nila talagang habulin, ikorte nila. Kaya po, para maging kapanipaniwala po kayo, hindi po namin kilala to si Alice Go. Para magkaroon po ng leksyon, no? Ikorte po nyo para in fairness, para wala kong ideya dyan kung citizen ba talaga yan o hindi. No, si Alice Go. Pero ang pinoproblema ko ngayon, eto po. Tignan niyo yung mga ginagawa nila. Mayor Alice Go Banban Tarlac is famous in Xinjiang City, China. Wala rin problema, no? Famous pala siya sa Xinjiang City, sa China. So walang problema ron. May pinakitang picture. Eto, dito na ako na problema. Meron naman dito, Davao Xinjiang Sisterhood Pact Quito Closer Ties. Mayor Sara. Alam niyo po, pilit na yung pag-uugnay ninyo kay Alice Go. No? Pinipilit niyong iugnay na naman sa Duterte. Ito problema dito sa mga hinayupak na to. Hayaan nyo lang, nag-imbestiga yung Senado. Wala kaming pakialam dahil busy kami rito sa isa pang investigasyon. No? Busy kami rito sa isang investigasyon, yung dito naman po sa PDEA Leaks. No? Pero ito po, si Alice Go, bigla niyong iniuugnay na naman na napakalayo po kay Sara Duterte dahil lang po yung Xinjiang City ay ka-sisterhood ng Davao City. Tanong ko po, bawal po bang ang mga city sa Pilipinas mayroong sisterhood city sa ibang bansa? Alam ko, best practice po yan ng mga nagdaang panahon pa. Hindi lang po panahon ni Duterte.
Kaya nakakatawa yung pilit na pilit. Gusto niyo bang iugnay si Alice Go sa mga Duterte? Bakit po? Gusto niyo magkaroon ng kakampi? Gusto niyo ba kalkal hindi ko po wala akong ideya pero may nakita na ako na nakaganon yan, eh. Binoto yan. Kanino ba symbol 'to? Alam ko Duterte gano'n, eh. Nakaganito yan, eh, oh. Kanino ba symbol 'to? Pinagbubulan niyo kami. Eto, kasama niya si Amy, nakaganito silang dalawa, oh. Iugnay niyo na naman sa Duterte dahil may sisterhood. Wala pong kaugnayan. Pero kung gusto niyo pong iugnay sa mga Duterte, ang gusto niyo po ba magkaroon ng kakampi si Go? Parang baka baliktad ang mangyari sa inyo. Imbis na hindi namin pinapansin yung issue na yan, eh. Gusto niyo ba pansinin namin mga Duterte? O sige, pansinin natin. Total, gusto niyong idamay yung mga Duterte. Sa buong Pilipinas po ba, sa Bambantarlac lang merong pogo? Total, gusto niyo kaming idamay mga Duterte. Nananahimik kami rito. Sige. Buong Pilipinas ba, Senator Risa Ontiveros, tanging sa Tarlac lang mayroong pogo? Hindi lang po sa Tarlac. Bakit Tarlac lang po ang alam ko meron po dito, may isla pa yan, Pogo Island. Di ba? Baka gusto niyo pong imbestigahan yung mga pogo sa buong Pilipinas na. Bakit kaya hindi niyo imbestigahan yung pinakamalaking poguhan dito sa Pilipinas? Saan ba matatagpuan yung may pinakamaraming pogo? At iugnay niyo yung mga mayor o governor o kung sino man yung mga leader. Wala kaming problema dyan. Welcome sa amin yan. Kasi nakaganyan yan, no? Nakaganon si iugnay niyo sa amin. Ganito ang simbolo ni Duterte. May picture sila ni Amy, nakaganyan yan. Wala akong ideya, eh. Senator, sagot po. Bakit po sa Tarlac lang ang iniimbestigahan nyo? Tanong lang yun. Wala. Huwag nyo kasing iugnay yung mga Duterte dyan. Wala namang kinalaman dyan yung Duterte. Ngayon po may problema kayo. Pasig din daw, marami. Pasay, Paranaque. O sige, salang nyo lahat ng mayor. Ito po, dumagdag pa to. Gadon, tignan nyo po bakit hindi natin susuportahan si Bato. Presidential Advisor on Poverty Alleviation or PAPA. Papa Gadon, Larry on Sunday sided with President Ferdinand Marcos and lambasted the way the hearing was handled by the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs chaired by Senator Bato de la Rosa. Alam mo, Senator Bato, napapadalas yung, tapos ka na ba sa problema mo? Na-alleviate mo na ba yung poverty sa Pilipinas? Napapadalas yung pagsawsaw mo sa mga hindi mo dapat Ang pagkakaalam po namin, numero unong problema ng Pilipinas, ayon po sa survey, no? Tumataas ang mga gutom. Ano nga yung yung advisor mo? Saan ka nga advisor? Poverty alleviation. So kung magagampanan mo yung trabaho mo, no? Makakaisip ka ng paraan para mapataas yung antas ng mga mahihirap. Mawawala yung problema sa gutom. Pero kung makikialam kung makikialam ka sa Senate hearing, malamang hindi.
Unahin niyo yung mga problema niyo. Problema niyo, kagutuman. Wag na kayong makialam. Dami na nakikialam eh. 'Di ba? Marian Julian, thank you very much sa 12. Hindi ko pa rin alam kung ano ano tong pera na to. 12, Juju. Ano ga dun? Meron ka na bang solusyon sa ating kahirapan? Yun yung ano mo eh. Paano mawawala yung kahirapan sa Pilipinas? Bakit mo pakikialaman mo yung hindi mo naman dapat pinakikialaman. Kanya-kanyang komite yan eh. Kahit po presidente ng Pilipinas, hindi po kayang pigilan ang isang komite ng Senado dahil meron po tayo co-equal government po yan ng executive, no? Yang Senate. Eh sino ka naman para pakialaman mo? Ang pakialaman mo yung kahirapan, hindi yung kung ano-ano. Ano pa ba mga narito? Okay, ito po. Tumambad sa mga tauhan na Philippine Coast Guard na Naalarma ang Philippine Coast Guard sa nakitinilang durog at patay na coral sa Escoda Shoal. Ngayon ko lang to narinig tong Escoda Shoal. Posibleng ang China raw ang nagtambak ng mga ito para magtayo ng isa na namang isla. Tignan niyo po mga kapatid. 6 years po na tayo po ay nakipagkaibigan sa China. Sabi naman sa inyo, no? Ang pagtatanggol po ng teritoryo, hindi lang po yan one way. Lorena Ramos, thank you very much sa 50 pesos na pangkape. Hindi lang po one way yan na makipagmatigasan lang, no? Actually, wala naman po rin yan eh. Binobomba, nung panahon na tayo nakipagkaibigan, hindi po yun pagpapakita ng kahinaan laban sa China. Kabaliktaran nga po eh, di ba? Pinakita nga po, eto kayong mga OFW, saksi kayo nito. Hinangaan po yung Pangulong Duterte dahil hindi po nakitaan ng kahinaan, no? Nung panahon po ni Pangulong Duterte, trinit po tayo ng mga ibang bansa for the first time with respect. So hindi po nakababa ng ating ng pagrespeto sa atin ng international community. Yan pong pakikipagkaibigan natin sa China. Akusahan nyo na naman ako ng pro-China. Kinukundin ako yung ginagawa ng China na mga pambobomba sa atin. Kaya imposible pong pro-China ako. Wala pong pro-China na magkukundina sa China sa kanilang ginagawa. Evangeline, thank you very much sa $10 na pangkape. Ito ba si Evangeline ano na natin? Okay. Yun na, no? Yun sa China. Nakipagkaibigan tayo, hindi po tayo nakunan ng kahit na anong teritoryo. Di ba? Hindi po tayo nakunan ng kahit na anong teritoryo, kaibigan natin ng China. Nung tayo po ay nakikipagmatigasan sa China, panahon ni Pinoy, doon po tayo kinunan ng teritoryo. Hindi po ba nyo nakikita yung trend? Mas lalo tayo nagmamatapang sa China. Mas lalo po nilang pinakikita kung sino po talaga yung kanilang power, no? Doon po sila nagfe-flex ng kanilang muscles pagka tayo po ay nagmamatapang. Iba po yung sinundan nyo, yung way ni ni Pinoy. Hindi ko lang alam kung bakit. Ngayon po, nung umattend ako ng nung nakaraang seminar, pinaliwanag yan ni Roque.
'Di ba? Mayroong nangyari before kayo pumunta sa United States. Ayon to kay Roque, Si Roque nga ba 'yun? Si Roque nagsabi nun, no? Yung instance natin, tutuloy nyo yung yung ginawa ni Pangulong Duterte, pakikipagkaibigan niya sa China. Tutuloy-tuloy. Pero pagkatapos po nung nakarating kayo doon, biglang nagbago ang lahat. Bigla tayo nag-shift from kaibigan, from friends to all, enemies to none. Naging friends to one na naman tayo. Nag-announce kayo na dadagdagan yung EDCA, naghigpit kayo dyan. Wala naman pong problema. Pero tignan nyo po yung mga problemang pinasok. No? Ngayon, mismo rin si Tariela rin nagsabi na hindi natin kayang makipagsabayan kung sakaling hindi natin sila kayang palayasin, etc. 'Di ba? Hindi natin sila kayang puwersay na palayasin. Natatandaan ko nung panahon ni Duterte, mga babae yung Philippine Coast Guard, may mga ina-announce po sila. Ito ay teritoryo ng Pilipinas. Kayo ay bibigyan namin ng ilang minuto para lisanin. Naalala niyo 'yun? Ang gandang pakinggan nun, no? Napakasarap pakinggan na yung Philippine Coast Guard nagpapalayas ng mga barko ng China nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, hindi na po natin. Yun po yung panahon na nakikipagkaibigan tayo. Yun po yung panahon ng friends to all, enemies to none. Kasi talaga namang igagalang ka ng kaibigan mo. Di po ba? Pag ikaw nakipagkaibigan, may paggalang eh. Pero pag nagmatigas ka, lalo na po sa siga, totoo naman siga yung China. Katulad lang din yan ng US, katulad lang din yan ng Russia. No? Yan po yung nahihita natin. Okay. Kaya ngayon, pag natayuan niya ng China to make a point na hindi nyo kami pwedeng pakitaan ng tapang-tapang, mapipigilan nyo ba yan? Meron ba tayong Navy para pumigil dyan? Ano sabi? Hinihintay natin yung 6 na barko yata na bibilhin o uutangin sa Japan. Biruin nyo yun, no? Ang pangunahin natin problema ay gutom ang mga Pilipino. Pero mapupwersa tayong magsibili ng mga warship. Okay lang yun. Huwag kang magkaibigan ng traidor, okay lang. Kaya nga. Bakit ka naman makikipagkaibigan ng traidor? Di ba? Yun yung sinasabi ko. Kailan ba? Yun nga po yun eh. Yun yung sinasabi natin na meron po bang nung panahon ni Duterte, meron po bang naagaw sa atin na teritoryo? Hindi naman po ito yung katraidoran at eh. Ito po ay pagiging wais ng isang leader. Kasi kung wala naman po na nakuha sa atin na teritoryo nung panahon na tayo nakipagkaibigan, pero nung panahon na tayo nakipagmatigasan, ay may nakuha sa atin teritoryo, yari tayo dyan. Doon na ako sa makipagkaibigan at walang nakukuhang teritoryo. Ito po kasi hindi pwedeng kwentuhan dito. Meron na po tayong mga model. Meron na tayong mga model. Mamaya po mga tanong Tapusin lang natin to. Huwag kayong mag-alala. Mababasa natin yan halos lahat. Okay. Sa madaling salita, ang balita po na to, nagbabalak na naman yung China. Di umano. Ayon niya kay Tariela at sa mga na baka magtayo na naman sila diyan daw sa may saan na nga yan? Escoda Shoal. Yun, sa may Escoda Shoal. Sana mapigilan natin, no? At sana, yun na nga, yung pagiging wais, no?
Sabagay, priority, no? Mag-prioritize po tayo ng mas kailangan po nating pera. Daming problema, no? Kagutuman, tapos siyempre dahil ganyan nga yung nangyari, lagi tayong binobomba, mapupuwersa tayo na bumili sa mga kaibigan natin. Kala mo mamimigay yung mga kaibigan natin, hindi po, bebentahan tayo. Yung France nga, humahabol, oh. Gusto raw nila na makisama sa mga military drill dito sa Pilipinas, sa West Philippine Sea. Alam niyo na kung bakit. Para matindahan din tayo ng submarine. Alam mo yung pinapakita, yung mga military exercise natin, parang pinakikitaan tayo ng Golfy Channel, thank you very much sa $299. Parang pinakikitaan tayo, eto, maganda tong pangdigma. Ganto-ganto to. Parang nagde-demo ba sa atin ng mga bibili natin? Oh, bago po to. Kami ang traidor. Pwede na po tayong mag-entertain ng mga trolls. Wag lang po niyo akong babasusin, tatanggal